Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya kung saan sapat lang ang kinikita para makaraos sa araw-araw. Bata pa lang ako, alam ko na kung gaano kahirap kumita ng pera. Nakikita ko ang pagod ng mga magulang ko, kaya maaga kong pinangarap na balang araw. Makakaahon din ako sa hirap at matutulungan ko sila. Nang makapagtapos ako, agad akong nagtrabaho bilang caregiver sa Maynila, kahit malayo sa pamilya, para lang magkaroon ng mas magandang oportunidad. Doon ko nakilala si Mario. Isa rin siyang caregiver, tahimik, pero may sense of humor kapag nakilala mo na. Madalas kaming magkasabay ng duty at sa bawat pagod at puyat, siya ang nagiging sandalan ko. Unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Nagsimula sa simpleng kwentuhan hanggang sa sabay na kaming kumakain, umuuwi at nangangarap. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, sinabi niya sa akin ang plano niyang mag-abroad. "Hindi habang buhay ganito," sabi niya. "Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang magiging pamilya ko." Napangiti ako, hindi lang dahil sa pangarap niya, kundi dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang kasama ako sa future na yon. Hindi nagtagal, naging kami. At sa gitna ng hirap ng buhay sa syudad, natagpuan ko ang isang bagay na akala ko'y sapat na. Isang lalaking mahal ako at isang pangarap na sabay naming bubuuin. Hindi planado ang lahat ng nangyari. Sa murang edad na 21, nalaman kong buntis ako. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Takot, kaba, at kaunting saya. Hindi ko alam kung handa na ba ako. Pero nang sabihin ko kay Mario, hindi siya nagdalawang isip. "Kaya natin to," sabi niya habang hawak ang kamay ko. Sa simpleng pangungusap na yon, parang gumaan ang lahat. Ipinanganak si Adele at doon ko unang naramdaman kung ano ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Kahit kulang sa tulog at pera, ginagawa ko ang lahat para sa kanya. Si Mario naman ay nagsumikap din. Doble kayod sa trabaho para may maipangtustos kami sa pangangailangan ng bata. Kahit pagod, lagi siyang may oras para buhatin at laruin si Adele. Hindi pa man kami nakaka-recover sa gastos at pagod. Nabuntis ulit ako. Sa pagkakataong ito, mas ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Dumating si Maki sa buhay namin at lalong sumikip ang mundo namin. 2 bata, maliit na apartment, at kulang na kita. May mga gabing umiiyak ako habang pinapatulog sila. Iniisip kung paano kami makakasurvive kinabukasan. Pero sa kabila ng lahat, masaya pa rin kami. Simple lang ang kaligayahan. Isang sabayang hapunan, tawanan ng mga bata, at yakap ni Mario sa dulo ng araw. Doon ako kumakapit. Doon ako naniniwala na kahit mahirap ang buhay, basta magkakasama kami, kakayanin namin. Habang lumalaki sina Adele at Maki, lalo naming nararamdaman ang hirap ng buhay. Hindi na sapat ang kinikita namin para sa kanilang pangangailangan, gatas, diaper, renta, at kung ano-ano pa. Madalas kaming mag-usap ni Mario tuwing gabi. Pinaplano kung paano kami makakaipon at makakaahon. Doon namin napagdesisyonan na subukang mag-abroad. Hindi naging madali ang proseso. Ilang beses kaming naloko ng agency, nawalan ng pera, at halos mawalan ng pag-asa. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, lalo na kapag naiisip ko ang mga anak ko at ang posibilidad na maghiwalay kami pansamantala. Pero si Mario ang palaging nagpapatatag sa akin. Para to sa kanila. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ibinenta namin ang ilang gamit namin, nangutang sa kamag-anak, at tiniis ang maraming sakripisyo. Lahat ng iyon para lang sa isang pagkakataon, isang bagong simula sa ibang bansa. Nang tuluyan kaming matanggap at makaalis papuntang Canada, pakiramdam ko ay panibagong buhay na ang naghihintay sa amin. Pagdating namin sa Toronto, sinalubong kami ng matinding lamig at katahimikan. Ibang-iba sa Pilipinas, nakakatakot pero may halong excitement. Hawak ko ang kamay ng mga anak ko at sa isip ko, ito na yun, para sa kanila, kakayanin ko lahat.
Nagsimula kami sa wala. Kahit may trabaho kami sa nursing home, hindi pa rin madali ang lahat. Mahahabang oras ng trabaho, pagod sa katawan, at homesickness ang araw-araw naming kalaban. Minsan, pag-uwi ko galing duty, diretso na lang ako sa kama sa sobrang pagod, pero kailangan ko pa ring asikasuhin ang mga bata. Si Adele at Makey ay nahirapan ding mag-adjust. Nahihirapan sila sa wika at sa bagong environment. Bilang ina, mas masakit para sa akin na makita silang nahihirapan, pero wala akong magawa kundi palakasin ang loob nila. Magiging okay din tayo. Lagi kong sinasabi, kahit minsan hindi ako sigurado. Unti-unti nasanay kami sa bagong buhay. Nakahanap kami ng routine, trabaho, bahay, paaralan. Pero kasabay ng paglipas ng panahon, napansin kong nagbabago si Mario. Hindi na siya ganoon ka-engaged sa amin. Mas madalas siyang tahimik at laging nakatutok sa phone niya. Sa una, hindi ko pinansin. Inisip ko na baka pagod lang siya. Pero sa loob-loob ko, may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam. Parang may mali, pero hindi ko pa kayang tukuyin kung ano. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo kong napapansin ang pagbabago ni Mario. Dati kahit gaano siya kapagod, kinakausap niya ako bago matulog. Ngayon madalas siyang tahimik o kaya'y nakatutok lang sa phone niya. Kapag tinatanong ko kung kumusta ang araw niya, simple lang ang sagot. Okay lang. Wala nang detalye, wala nang kwento. Naging madalas din ang pag-overtime niya. Nung una, natuwa pa ako dahil ibig sabihin, mas lalaki ang kita namin. Pero kalaunan, napansin kong kahit nasa bahay siya, parang wala rin siya. Hindi na siya nakikipaglaro sa mga bata at minsan hindi na rin kami sabay kumakain. Para bang may pader na, unti-unting nabubuo sa pagitan namin. Isang gabi, naglakas loob akong kausapin siya. May problema ba? Tanong ko. Umiling lang siya at sinabing pagod lang siya sa trabaho. Gusto kong maniwala, pero may bahagi sa akin na hindi mapakali. Bilang asawa, ramdam mo kapag may nagbabago, kahit hindi sinasabi. Pinilit kong ibalik ang dating kami. Nag-ayos ako, nag-effort makipag-usap, maging mas present. Pero sa kabila ng lahat, pakiramdam ko ako na lang ang lumalaban para sa relasyon namin. At doon nagsimulang sumiksik ang takot sa puso ko. Takot na baka hindi na ako sapat. Habang nagpapahinga ako matapos ang mahabang duty, nag-scroll ako sa social media. Doon ko nakita ang post ni Mario. Nakangiti, masaya, at may kasamang dalawang babae. Nakadikit sila sa kanya, parang walang distansya. Sa unang tingin, parang simpleng larawan lang. Pero sa akin, iba ang dating. Sinubukan kong huwag bigyan ng kahulugan. Baka workmates lang, sabi ko sa sarili ko. Ayokong mag-isip ng masama, lalo na't wala naman akong konkretong ebidensya. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili ko, hindi mawala ang kaba sa dibdib ko. Kinabukasan, tinanong ko siya tungkol doon. Ngumiti lang siya at sinabing kasama niya lang sa trabaho. Walang bahid ng kaba sa mukha niya, kaya lalo akong naguluhan. Ako ba ang mali? Ako ba ang nag-o-overthink? Pero mula noon, naging mas mapagmatsyag ako. Hindi ko man aminin. Nagsimula na akong magbantay sa kilos niya, sa oras ng pag-uwi niya, at sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Hindi na ako mapakali. At unti-unting nawawala ang tiwala na dati ay buo. Dumating ang gabing hindi ko inaasahan pero kinatatakutan ko. Pagod akong umuwi mula sa trabaho at tahimik ang bahay. Akala ko tulog na ang lahat, pero may narinig akong mahinang tawanan mula sa sala. Hindi iyon ang tawanan na nakasanayan ko. May kakaibang lambing, dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Nakita ko si Mario, nakaupo. Hawak ang phone at may ka-video call. Isang babae ang nasa screen. Maganda, masaya, at halatang komportable siya kay Mario. Ang mas masakit, ganun din si Mario sa kanya. Hindi ako makagalaw. Para akong nakapako sa kinatatayuan ko.
habang pinapanood silang nagtatawanan, nagbibiruan, at nag-uusap na parang matagal nang may espesyal na koneksyon. Yung ngiti ni Mario, matagal ko nang hindi nakikita yon para sa akin. Nang bumalik ang ulirat ko, kinuha ko ang phone ko at pinindot ang record. Nanginginig ang kamay ko habang kinukunan ko ang eksena. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa, pero alam kong kailangan ko ng katotohanan kahit masakit. Hindi ko siya kinumpronta agad. Sa halip, kinimkim ko ang lahat. Sa mga sumunod na araw, normal lang ang kilos ko sa harap niya. Nag-aasikaso ng bahay, nag-aalaga ng mga bata, pumapasok sa trabaho. Pero sa loob ko, unti-unti akong nasisira. Tuwing gabi, pinapanood ko ang video na nakuha ko. Paulit-ulit, parang pinaparusahan ko ang sarili ko. Sa bawat panunood, mas lumalalim ang sakit. Hindi ko maintindihan kung saan ako nagkulang o kung bakit nangyari ito sa amin. Napansin ng mga anak ko ang pagbabago ko. "Mami, bakit parang malungkot ka?" tanong ni Adele. Hindi ako makasagot. Ngumiti lang ako at sinabing pagod lang ako. Ayokong madamay sila sa problema naming mag-asawa. May mga gabi na hindi ako makatulog. Nakatingin lang ako sa kisame. Iniisip ang lahat, ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Doon ko naramdaman ang tunay na lungkot. Yung pakiramdam na kahit may kasama ka, mag-isa ka pa rin. Hindi ko na kinaya. Isang gabi matapos kong patulugin ang mga bata, kinausap ko si Mario. Tahimik ang paligid, tanging patak ng ulan ang maririnig sa labas. Ramdam ko ang kabog ng dibdib ko habang tinitingnan siya. "Mario, kailangan nating mag-usap," sabi ko. Tumingin siya sa akin, halatang nagulat sa tono ng boses ko. Ipinakita ko ang phone ko at ang video na matagal ko nang kinikimkim. "Ano to?" tanong ko. Pilit pinipigilan ng luha, namutla siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha niya. Sinubukan niyang magpaliwanag. Kaibigan lang daw, wala lang daw yon. Pero alam ko na ang totoo. Hindi na ako tanga para paniwalaan pa ang mga palusot niya. "May iba ka ba?" Diretsahan kong tanong. Tumahimik siya. At sa katahimikang yon, nakuha ko ang sagot. Hindi niya kailangang magsalita. Sapat na ang pag-iwas niya ng tingin para maintindihan ko ang lahat. Parang bumagsak ang mundo ko sa harap ko. Hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa lahat ng pinagsamahan namin. Lahat ng sakripisyo, lahat ng pangarap, biglang nawala ng saysay. Nahupo ako, hindi makagalaw. Ramdam ko ang sakit, pero wala na akong lakas para umiyak. Parang naubos na lahat ng emosyon ko. Si Mario naman ay patuloy sa paghingi ng tawad, pero wala na akong marinig. Para bang nag-shutdown na ang puso ko. "Bakit?" Yun lang ang nasabi ko. Hindi siya makasagot ng maayos. Paulit-ulit lang ang sorry at hindi ko sinasadya. Pero para sa akin, hindi sapat ang sorry para ayusin ang nasira. Sa gabing iyon may bahagi ng pagkatao ko ang tuluyang nawala. Hindi na ako yung dating Madel na puno ng pag-asa at tiwala. Sa halip, naging isang babaeng sugatan at naguguluhan kung paano magsisimula ulit. Sa mga sumunod na araw nagdesisyon akong unahin ang sarili ko at ang mga anak ko. Hindi na ako pwedeng manatili sa sitwasyong paulit-ulit akong nasasaktan. Kailangan kong maging matatag, hindi lang para sa akin kundi para kina Adele at Meki. Naging abala ako sa trabaho. Doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit at galit ko. Sa bawat pasyenteng inaalagaan ko, parang unti-unti kong natutunang buuin ulit ang sarili ko. Hindi man mabilis, pero may progreso. Unti-unti kong tinanggap na hindi ko kontrolado ang ginawa ni Mario. Hindi ko kasalanan ang pagkukulang niya. At higit sa lahat, hindi ko kailangang manatili sa isang relasyon na wala ng respeto. Sa tulong ng ilang kaibigan at counseling, nagsimula akong mag-heal. Mahirap, pero posible. Araw-araw pinipili kong bumangon kahit mabigat. Lumipas ang mga buwan at nagdesisyon akong mag-file ng separation. Isa itong mahirap na hakbang, pero alam kong ito ang tama. Hindi ko na kayang ipilit ang isang relasyon na matagal nang sira. Mas naging independent ako. Natuto akong mag-budget,
magdesisyon, at tumayo sa sarili kong paa. Hindi na ako umaasa sa iba para maging buo. Unti-unti natutunan kong mahalin ulit ang sarili ko. Mas naging malapit din ako sa mga anak ko. Mas marami na kaming oras na magkasama at mas bukas na ang komunikasyon namin. Sinisigurado kong nararamdaman nila ang pagmamahal ko kahit hindi na buo ang pamilya namin. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman ko ang lakas na dati ay hindi ko alam na meron ako. Hindi na ako yung babaeng takot mawalan. Ako na yung babaeng kayang magsimula ulit. Isang gabi, habang magkasama kaming kumakain, tinanong ako ni Meki, "Mommy, masaya ka na ba?" Napangiti ako kahit alam kong hindi pa ako ganap na okay. Pero mas maayos na ako kaysa dati. "Papunta na," sagot ko. At totoo yun. Hindi pa tapos ang proseso ng paghilom, pero malayo na ako sa kung nasaan ako dati. Hindi na ako umiiyak gabi-gabi. Hindi na rin ako naghahanap ng sagot sa mga tanong na wala namang kasagutan. Natuto akong tanggapin na may mga bagay na hindi na mababago. At sa halip na magpakastak sa nakaraan, pinili kong harapin ang hinaharap. Para sa mga anak ko at para sa sarili ko. Sa wakas naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi mula sa ibang tao, kundi mula sa sakit na matagal kong kinapitan. Ngayon ibang model na ako. Mas matatag, mas malinaw ang isip, at mas mahal ang sarili. Hindi na ako umaasa sa ibang tao para maging masaya. Nahanap ko ang kapayapaan sa sarili ko. Patuloy pa rin ang buhay. May mga araw na naalala ko ang nakaraan at nasasaktan pa rin ako. Pero hindi na ako bumabalik sa dati. Ginagamit ko ang sakit bilang lakas para magpatuloy. Sa bawat tawa ng mga anak ko, sa bawat yakap nila, doon ko nakikita ang tunay na halaga ng lahat ng pinagdaanan ko. Hindi man naging perpekto ang kwento namin, pero naging totoo ito. At ngayon masasabi ko na hindi na ako humahabol sa anino. Ako na ang gumagawa ng sarili kong liwanag.